Sa dami ng mga boses na ating naririnig araw-araw, paano natin mapapakinggan ang tinig ng mabuting pastol? Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, "Ako ang mabuting pastol. I know my sheep, and mine know me." Ang mga tupa ay sumusunod sa kanyang pastol sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Our capacity to recognize the voice of others entirely depends on the intensity, the profundity, and the level of intimacy we have with the person whose voice we hear. Ang palagiang pagsasama at malalim na pagkakakilala ang dahilan kung bakit madaling masino ng mga tupa ang tinig ng pastol. Ganon din naman tayo sa bawat isa. Pag narinig natin ang boses ng ating mga magulang, oras na, sasabi natin na para tayo ay sumunod. Pag narinig natin ang isang awitin, alam natin kung ang tinig ay galing sa ating favorite singer, kasi nga lagi natin siyang pinapakinggan. Pag narinig natin ang boses ng ating minamahal, sigurado tayo, siya yun, sapagkat lagi natin siyang kapiling. If ever we never hear the voice of God, it is because we are not familiar with it. Hindi natin siya naririnig sapagkat mababaw ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya't huwag kayong magtaka pag tumawag sa atin ang Panginoon, ang Kanyang naririnig lamang, "Sorry, the person is out of the coverage area. Try to make a call later." Sa panong paraan upang maging pamilyar tayo sa tinig ng Diyos, 3 bagay lamang yung aking ibabanggitin ngayon. Una, matuto tayong manalangin. Ang panalangin ay pakikinig. Sa pagdarasal, hindi lamang tayo ang nagsasalita. Kinakausap din natin ang Panginoon. Kaya dapat matuto din tayong makinig. Sa tamang pakikinig, pinapalaki natin ang ating pinakikinggan. We magnify the person speaking to us. Kaya nga si Maria ay modelo ng pakikinig at pananalangin. Mary said, "My soul magnify the Lord." Kadalasan sa ating pakikipag-usap sa Diyos, we magnify ourselves, not God. So when God speaks to us, we cannot hear Him because we only listen to our own voice. Mother Teresa said, "God speaks in the silence of the heart." Listening is the beginning of prayer. When we pray, God listens. When we listen, God talks. And when we believe, God works. Pangalawa, magbasa tayo ng banal na kasulatan. The Scriptures is the Word of God. In every proclamation we always hear, "This is the Word of the Lord." If the Scriptures is the Word of God, then we don't only listen to it, we read it. How many of us have Bibles in our homes? How many of you read the Bibles in your homes? When you cannot hear God, read God.
The psalmist reminds us, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Pangatlo, makinig tayo sa payo ng mga pantas. Listen to the counsel of the wise and holy people. God sends to us people whom we can talk. Kadalasan, ang sagot ng Diyos sa ating mga tanong at sa ating pangangailangan ay sa pamamagitan ng mga taong Kanyang pinapadala sa ating buhay. We always say, "The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures and leads me to still water." Kung ang Diyos ang ating pastol, makikilala natin ang Kanyang tinig. At kung hindi natin laging naririnig ang tinig ng Diyos, huwag tayong masiraan ng loob. Hindi lahat ng tupa ay kulay puti. Marami rin ang kulay itim. Marami rin ang batik. If we find ourselves outside of the fence, if we are lost, remember that the Good Shepherd will leave the 99 and will look for the lost one. Panalangin natin sa Diyos na sana sa mga pagkakataon na tayo ay nawawala, sa mga oras na hindi natin naririnig ang Kanyang tinig, hanapin nawa niya tayo upang matagpuan natin muli ang Kanyang pastulan.